Noong 2023, madalas akong mag-overtime sa opisina namin sa Bonifacio, Global City. Isang gabi, around 11:45 PM, sobrang puno ang tiyan ko. Kaya bumaba ako sa ground floor para pumunta sa public CR malapit sa food court. Walang tao sa paligid. Patay na patay ang ilaw sa koridor. Pumasok ako sa pinakadulong cubicle kasi mas malinis. Habang naghuhugas ako ng kamay, tumingin ako sa malaking salamin sa harap ko. Normal lang, hanggang sa napansin ko na may isa pang tao sa likod ko. Isang babae, naka white blouse at black skirt. Nakayuko, parang nag-aayos ng buhok, pero wala namang pumasok ng babae. Bigla akong nanglamig. Tiningnan ko ulit. Wala na siya. Akala ko guni-guni lang dahil pagod. Umalis ako. Pero pagkalabas ko ng CR, may narinig akong mahinang tawa sa loob. Parang babae na natatawa pero may sakit. Kinabukasan, sinabi ko sa security guard. Sabi niya, "Sir, may kwento nga dito. May office girl daw na nagpakamatay dito noong 2019. Sinabi niyang hindi siya makakaalis kasi may utang siya sa boss niya. Minsan daw kapag late night, nakikita mo siya sa salamin. Pero kapag tumingin ka, wala. At kapag bumalik ka sa salamin, nakatingin na siya ng diretso sa'yo." Mula noon, tuwing gagamitin ko ang CR na yon, parang may humahawak sa balikat ko. Kapag naghuhugas ako ng kamay, isang beses, nag-type ako ng message sa phone ko habang nakaupo. Biglang lumabas sa screen, "Tulungan mo ako." Nasa loob pa rin ako. Hindi ko yun isinulat. Tinakbo ko na lang palabas. Hanggang ngayon, kapag may public CR na may malaking salamin, hindi na ako tumitingin ng matagal. Ako si Lita. 12 years na akong nagtitinda ng kape at pandesal sa bus terminal sa Pasay. Madalas akong gumamit ng public CR sa likod ng terminal kasi libre at malapit. Isang madaling araw, around 3:30 AM, kailangan kong umihi. Pumasok ako. 4 na kubikol, isa lang may ilaw. Pumili ako ng pangalawa. Habang nakaupo, biglang may narinig akong umiiyak sa kubikol sa tabi ko. Parang batang babae, 7 to 8 years old na. Mama, nasasaktan ako." Sobrang hina pero malinaw. Tinawag ko, "Anak, okay ka ba dyan?" Walang sagot. Tumigil ang iyak. Akala ko umalis na. Pagkatapos ko mag-flash, nakita ko sa ilalim ng pinto ng katabing kubikol, may maliit na paa na nakasandals. Puti ang kulay pero may dugo sa daliri. Hindi gumagalaw. Tiningnan ko ulit. Wala na. Kinabahan ako pero pinilit kong maging matapang. Lumabas ako at tinawag ang guard. Sabi niya, "Ate, huwag ka nang babalik dyan. May bata daw na nalunod sa banyo dito noong 2015. Iniwan ng nanay niya habang naghihintay ng bus. Minsan kapag madaling araw, umiiyak daw siya. At kapag tumingin ka sa ilalim ng pinto, makikita mo ang paa niya. Pero kapag binuksan mo ang pinto, wala ng bata. May dugo pa sa tiles." Mula noon, kapag kailangan kong pumunta sa CR sa terminal, dala-dala ko na ang maliit na bato na may asin.
Kapag may narinig akong umiiyak, binubulong ko, umuwi ka na anak, tapos na. Isang beses pa, naramdaman ko na may humila sa laylayan ng duster ko pababa. Parang maliit na kamay. Hindi na ako bumalik sa gabing yon. Hanggang ngayon, kapag may umiiyak sa public CR, alam ko na hindi tao yon. Ako si Buyet, Grab driver. Isang gabi noong Hulyo 2024, nag-drop off ako ng pasahero sa isang 24-hour convenience store sa Commonwealth. Habang naghihintay ng susunod na booking, kailangan kong mag-CR. Pumasok ako sa public CR sa likod ng store. Maliit lang. 2 kubikol, isang urinal, at isang lababo na may salamin. Pagkatapos kong gamitin, naghugas ako. Biglang naramdaman ko na may tao sa likod ko. Parang may humihinga sa bato ko. Sa salamin, nakita ko ang sarili ko lang. Pero may anino sa likod ko na mas matangkad. Naka-black na jacket. Ulo na kayuko. Walang mukha na nakikita. Lumingon ako. Walang tao. Balik sa salamin. Nandoon pa rin siya. Mas malapit na. Bigla akong natakot. Tinakbo ko ang pinto. Pero nakalak ito mula sa loob. Kahit hindi ko nilak, pilit kong binuksan. Pero parang may humahawak sa kabilang side. Naririnig ko ang boses. Lalaki. Mahina. Huwag kang aalis. Kasama mo na ako. Parang boses ko mismo. Pero mas malalim. Nanginig ang buong katawan ko. Tumili ako at binugbog ang pinto. Biglang bumukas. Tumakbo ako palabas nang hindi man lang naghugas. Sa labas, may 2 security guard na nakatayo. Sabi ko, may tao sa loob. May multo. Tiningnan nila ako at sabi, Kuya, walang ibang pumasok dyan kanina. Pero may kwento nga. Dati raw, may driver na nagpakamatay dito sa CR na to. Naiwan ang sasakyan niya sa labas. Sa loob ng CR na lang natagpuan ang katawan niya. Sabi nila, kapag may driver na pumasok dito, hinahabol daw niya. Kasi gusto niyang sumakay ulit. Mula noon, kapag kailangan ko mag-CR sa daan, hindi na ako tumitingin sa salamin. At kapag may nararamdaman akong humihinga sa bato ko habang nagdadrive, binubuksan ko agad ang bintana at binubulong. Baba ka na kuya, tapos na ang biyahe mo.